Ang Senado po ni Senate President Mig Subiri, bakit po pumapayag na, tila yata pumapayag na gamitin, no, para isalba ang reputasyon ng House of Representatives at saka nitong Chacha. Marami pa pong ibang balita. Pabubulaanan po natin yung bintang ng Vera Files na pabago-bago po si Pangulong Duterte ng pronouncement hinggil sa kanyang pagtakbo. At ganun din po yung mga iba pang problema na kinakaharap ngayon ng pamahalaan. Muna natin tong maliliit na balita. Ito po, sabi po ng Vera Files, pinak-check na naman po si former President Digong. No? Sabi rito, si former President Rodrigo Duterte daw changes tune on running for public office in the 2025 election, saying his body can no longer bear it. Duterte, who is turning 79 years old in March, claimed in November that he will come out of retirement, no, to run for Senate seat or the vice presidency if his daughter, Vice President Sara Duterte, is impeached. Okay. Tapos ngayon daw, binago na raw ito ni Pangulong Duterte, yung sinasabi niya na tatakbo siya. Binago niya na raw. Ang sabi niya raw ngayon, ito po yung kinukot nila ngayon kay Pangulong Duterte, wala na ako. I'm telling you the truth. Wala na ako, hindi ko na kaya. Kasi ginusto ko man, hindi na kaya ng katawan ko. Okay, so yan daw po ang pagbabago ng sinasabi ni Pangulong Duterte tungkol sa kanyang gagawing pagtakbo. Alam po ninyo, magtapatan tayo, no? Meron po bang pagkakaiba sa sinabi? Wala naman po eh. Alam na po natin na mahina na, 79 years old, mag-80 na, no? Kaya pa talaga bang maging vice president? Alam po ninyo, tama yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Hindi naman po siya nagbabago. Ang sinabi niya, he will run for Senate or even vice presidency kung siya po ay kung i-impeach po si Sara Duterte. Hindi naman po natuloy yung impeachment eh. Alam niyo po yun? Sinabi po yun ni Tatay Digong, mainit na mainit po yung impeachment para kay Sara Duterte. Dahil hindi na po natuloy yung impeachment, pwede na po siyang hindi tumakbo. Ang kondisyon po dun, mapipilitan siyang tumakbo dahil in-impeach niyo yung anak. Okay? Nagkakaliwanagan? Okay. Ito po, isang problema na sabi niyo, best president si Pangulong Marcos ngayon. Napakasimple lang po nitong problema na to. The Land Transportation Office will run out of plastic cards to driver's licenses in about 2 weeks. Despite, ang katanungan ko po ay ito, di ba? Huwag na nating basahin yung papansin ni Lenny, sumisikat pa eh. May mga pahayag po ngayon si Senator Subiri na feeling niya sikat na sikat po siya, no? Una po, ilang bahagi lang po to, hindi po natin didiscuss yung kanyang mga sinabi lahat. Una, sinabi ni Subiri, tutol rin sa charter changes sa pamamagitan ng People's Initiative si Pangulong Marcos, no? Kaya pareho daw sila. Sabi nga ni Subiri pa, ito pa sabi ni Subiri, dati raw si Pangulong Marcos na senador eh. Papayag ba siya na maitsepuera yung mga senador? Ganda ng logic nga naman, di ba? Kaya nung nakausap siya, inaatasan ng Senado. Ganun ang termino niya. Inaatasan ng Senado na manguna Senado sa mga economic provision na gagawin na charter change. Yan. Ito pa ang matinding pahayag ni Subiri, no? Ibinulgar ni Senate President Juan Miguel Subiri na atat ng umatake sa Kongreso ang mga kasamahan niyang senador dahil sa isinusulong na People's Initiative. Pero pinili niyang kumalma at humanap ng win-win solution. Ibig sabihin niya ng win-win solution ay eto nga po, no? Magtsatsa pa rin, pero this time through Constituent Assembly na. So ibig sabihin, hindi na po yung kagustuhan ng mga congressman na maiitsepuera yung mga senador. Magandang development po yan. Kung magkakaroon po ng tsatsa, magkukonvene po yung mga congressman as Constituent Assembly na separate, parang gumagawa lang po sila ng batas pareho. Magkaiba po. Tapos pag magkaiba po yung mga provisions na magkakaroon din yan ng bicameral, doon na maghihilutan. Okay, di sabi nga ni Subiri,
ito po ay ang win-win solution, no? Magtsatsa pa rin tayo dahil yun ang gusto ng Pangulo ng Pilipinas, magtsatsa na pang ano lang, pang economic provision lang po yung babaguhin, no? Magtsatsa, kasama na yung Senado, hindi na po itsipwera, mangunguna pa nga yung Senado, ayon kay Zubiri, sabi ni Pangulong Marcos, at economic lang. Win-win solution. Ayan ang inaakala ni Zubiri. Pero, ito po ang katotohanan, alam po ninyo, Ginoong Zubiri, Senate President Zubiri, Senator Zubiri, mawalang galang na po sa mukhang sikat na sikat kayo ngayon, no? Mukhang yan ang gusto nyo ba? Yung sumikat ng ganyan, na kayo naman yung maging sentro? Hindi nyo ba naisip, bakit kaya kayo pinatawag? Bakit kaya kayo biglang pinag-usap ni Martin? Natatandaan ko lang po, no? Natatandaan ko lang. Noong pong Desyembre, nagsabi si Speaker Martin. Ang sabi ni Speaker Martin, isusulong namin sa House of Representatives ang tsa-tsa. Hindi ko alam kung si Speaker Martin din to, pero tinitiyak ko na isa sa mga congressman na nagsabi na pinag-aaralan nila na magkaroon ng tsa-tsa na hindi kasama yung Senado. Kasi pagkasama ang Senado, laging hindi natutuloy yung pag-amyenda ng konstitusyon. Binulaga tayo ngayon ng Enero, no? Nung binulgar nito ni Congressman Lagman, yung bayaran sa kanyang probinsya, no? Diyan po sa may Albay. May mga mayor, may 3 siyang mayor na hawak na magpapatunay na may kampanya po ng People's Initiative. Pero ang nangangampanya, ito po ay para sa pinangungunahan ng mga congressman. Ito ay nagpahayag din po si Congressman Pulong sa Davao, nangunguna po si Mig Zubiri Migs Nograles ng PBA Party List. Sinigundahan po yan ni Congressman Ungab ng Davao pa rin. Tapos si Senator Amy, pinakita pa nila na meron talagang form, no? At meron siyang akusasyon na 20 million per congressional district ang nakatokang bayaran. Quezon City, meron din pong mga video ang TV5, News 5 na nagsasabi na sila ay pinangakuan ng ayuda kaya sila pumirma. Yung isa nga gusto pang bawiin dahil hindi niya raw alam na yun pala ay tsa-tsa, no? Okay. Ang bilis po ng pangyayari. Akinsi ngayon. Hindi, pati po yung mga dati nilang kakampi. Ito pong kakamping, Dilawan, mga kaparian, nag-react na po, no? Siyempre, si Shell Joke, no, nagpaliwanag na mali. Mali yung ginawa nilang People's Initiative, no? Lalo na yung mga bayaran, etc. Pumapalag po ang buong sambayanan, kasama po ang kanilang ate, no? Kamag-anak Incorporated, yung ate, pumalag. Si Ate Amy.